Nagpapatuloy ang kwento isang tauhan na may nagdala ng sibat at sinabi sa kanyang kasamang bantay na oras na sa pagpahinga ng kanyang kasama at siya na muna ang magbantay ngayon. Tinignan naman ng kasama niyang bantay ang oras at napagtanto nitong tapos na pala ang kanyang oras sa pagbabantay. Kaya tinanong naman siya ng kanyang kasama na narinig ba raw nito ang usap-usapan na kumakalat noong nakaraan na meron daw isang tao ang gustong talunin ng Yun family at napapaisip siya kung totoo ba yun. Pero may bigla namang dumaan ng mabilis, at sa mismong harapan pa ng dalawa ito dumaan pero hindi man nila napansin ito at sinabi lang ng isang bantay na ano ba daw ang pinagsasabibong kanyang kasama ito ay teritoryo ni King Yunhee ang monarch rank at kung sino man ang papasok dito at gumawa ng gulo ay naghahanaw lang ito ng kamatayan kaya tumawa naman ang kanyang kasama at sinang-ayunan ang mga sinasabi nito at maliban na lang kung ito ay isa ring monarch rank na gustong masira ang kanilang mga sarili. Pinatutuhanan naman nito ang kanyang sinasabi at nabanggit nito ang bagong pub sa nakakabukas lang sa West area at narinig niya ang kapaligiran daw doon at ang inumin ay maganda kaya tinanong niya ang kanyang kasama maaari silang uminom bukas paro habang nagsasalita makikita pa din dito ang mabilis na parang kidlat sa kanyang harapan. Sumagot naman ang isa na sige pupunta sila at siya na ang magbayad ng mga inumin nila pero ang tao palang mabilis na dinaanan sila ay ang ating bidang si Yetian. At mabilis din itong tumalon sa mga gusali at pumunta sa bubong ng Yun family. At di kalaunan naglanding ito sa bubong at nagkaroon ng konting crack sa kanyang nilapigan. Sabay tahimik niyang nilingan ang nasa unahan niya. At pinagmasdan niya ang buong paligid ng Yun family mula sa itaas. Pagkatapos nun pumikit naman si Yetian, at ginamit ang kanyang kasanayan sa special talent na may pangalang Spatial Sensing. At nagkaroong pulang bilog na parang nasa radar ang buong paligid dahil sa kanyang kakayahan. Maijing sinuri ni Yetian ang buong paligid, at di kalaunan alam na niya kung saan nila tinago Dieu. Kaya agad siyang tumalon mula sa itaas at pumunta sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Kasabay nung ginamit niya ang kasanayan sa kanyang bilis at habang tumatakbo napapaisip siya na ang Grandmaster Realm ay sobrang kahanga-hanga kaya nasagi sa kanyang isipan na ang lahat ng kanyang mga pandama ay umaangat ng 10 beses mula noong huli niyang gamit ito. Lumipat naman ang tagpo sa loob ng isa silid na may umilo na kandila, at makikita si King Yunhee na nagko-cultivate ng tahimik sa kanyang silid. At bigla na lang nitong minulat ang kanyang mga mata dahil mukha may nararamdaman ito sa paligid at sinabing ang daga ay sa wakas pumunta na sa bitag. Makikita naman si Yetian na mabilis na patungo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid sabay ginamit niya ang kanyang kasanayan sa spatial talent na teleportation, at sa isang iglap na punta na siya sa kinaroroonan ng kanyang kapatid ang underground ng Yun family. Ngunit mula saan may biglang lumipad na isang suntok. Ang biglang suntok na yun ay mukha pala sa nakamaskara na kumuha ni Yeo pero nailagan naman ni Yetian ang suntok at punta lang ito sa pader. Pero agad din namang umatake ulit ang nakamaskara at napapaisip si Yetian na ang kanyang spatial sensing ay hindi naramdaman ang taong ito kaya napatanong na lang siyang kung gumagamit ba daw ito ng isang uri ng mystic technique para itago ang kanyang presensya. Nailagan naman ulit ni Yetian ang pangalawang atake ng nakamaskara sa pamamagitan ng pagdapa niya ng kunti. Kasabay nun habang tinignan niya ang kanyang kalaban bigla niyang pinailaw ang kanyang kamay at binigkas ang salitang bind. Kasunod nun nasira ang maskara ng lalaki sa atake ni Yetian, at napapasabi na lang ito na ang psychic energy na ito ay nasa level na ng Grandmaster kaya sinabi niya kay Yetian na hindi pala ito isang advanced martial warrior. At di kalaunan pinabagsak na ni Yetian ang kanya kalaban sa lupa. At makikita dito ang pagtalsik ng kaunting dugo sa kanyang muka. Napapaisip naman si Yetian na ang Yun family ay meron lamang advanced martial warrior para bantayan ang kanyang kapatid sabay pinunasan niya ang dugo sa kanyang muka. Mula sa loob ng kulungan bigla naman tinawag ni Yeo ang kanyang kuya at ganun rin si Yetian sa kanyang kapatid. Kaya agad-agad nitong sinira ang pintuan ng kulungan. Sabay agad din namang lumabas si Yeo para yakapin ang kanyang kapatid at sinabing pumunta talaga ito para iligtas siya. Kaya umiyak na lang ito habang yakap ang kanyang kuya at sinabing akala niya hindi na sila nagkikita ni Yetian at agad naman sumagot si Yetian na wala nang dapat pang ikatakot at sinabi ni Yetian na kasalanan niya ang lahat na nilagay si Yeo sa sitwasyon na ito.
Hinawakan naman ni Yetian ang kamay ng kanyang kapatid at sinabing kailangan muna nilang umalis sa lugar na ito agad. Kay sinira niya ang pader sa kanyang harapan, at lumusot sa butas nito habang karga niya si Yeyu sa kanyang likod. Habang nakasakay si Yeyu sa likod ni Yetian napapaisip siya sa kanyang kapatid na nagkaroon ng mataas na antas na level at malakas na kapangyarihan habang wala siyang nalalaman at sa palagay niya ang kanyang kuya ay nahirapan para makuha ang ganitong klase ng lakas, subalit mula sa taas may isang kakaibang sibat ang bumulusok pababa, at ito ay patungo sa kinaroroonan nila ni Yetian at napahinto sila sa biglang atake na iyon. Makikita naman ang kamay na pinagalaw ang hintuturo nitong daliri. Kagagawan pala ito ng isang babae sa itaas at siya rin ang umatake ni Yetian at pinabalik niya ang kanyang sandata sa itaas. At agad niya itong kinuha, sabay tinanong sila kung saan ang Vitality Stone Core at ibigay na ito sa kanya sabay banggit ang pangalan ni Yetian at ang nagsalita pala ay ang Young Miss ng Yun Family at dito na muna magtatapos ang ating kwento mga idolo pa-like at subscribe na lang para sa mga susunod pa nating video. Ang kwento ay nagpapatuloy sa baluarte ng Yun family, habang lumapag si Yunfeng sinabihan ni Yetian ang kanyang kapatid na pumunta ito sa ligtas na lugar sumagot naman si Yeyu na ang babaeng iyan ay isa sa kumuha sa kanya at sinaktan pa siya nito at si Xiao Jin. Agad naman naging seryoso ang mukha ni Yetian at sinabi sa kanyang kapatid na alam na niya iyon. Bahagya namang namangha si Yetian sa lakas ni Yunfeng dahil base sa nilabas nitong aura isa din itong Grandmaster. Subalit bigla namang nawala si Yunfeng sa kanyang kinatatayuan. At umatake patungo kay Yetian gamit ang kanyang sibat ngunit naharang naman ito ni Yetian gamit ang kanyang punyal. Pero nagulat pa din ang ating bida sa kanyang nasaksihang bilis at namangha siya dito kaya napaisip na siya na ito ba ay ganap ng Grandmaster. Bigla namang nagsalita si Yunfeng na mukhang labis na nagsiporta ang Yu family kay Yetian. Hindi naman ito pinansin ni Yetian at winasiwas na nito ang kanyang punyal at nagsabing wag daw itong magsalita at mag-focus na lang ito sa kanilang laban. Bahagya namang nabitawan ni Yunfeng ang kanyang sibat at nakuha din naman niya agad ito pero namuo sa kanyang muka ang gulat. Pero hindi na niya iyon pinansin at agad nang naghanda ng pag-atake. Kaya nagpapatuloy na ang mainit na laban ng dalawa at makikita wala pang lamamang sa mga ito. Hanggang sa umabot na sila sa taas at habang pinagmamasdan sila ni Yeyu sinabi niya sa kanyang kuya na kaya niya ang hangal na iyan. Pagkatapos nun tahimik na lang siyang nagnanood sa mainit na laban. Subalit sa di malamang dahilan biglang namuo ang labis na takot sa kanyang muka. Dahil may isang tao ang nakatayo sa kanyang likod at may nanlilisik itong mga mata. At makikita sa taong nasa likod ni Yeyu na handa itong pumatay. At naramdaman din iyon ni Yeyu kaya labis itong pinagpawisan sa kanyang buong katawan. Pero si kalaunan napadapa na lang si Yeyu dahil sa bigat ng aura ng lalaki. Agad din naman itong napansin ni Yetian at tinawag niya ang kanyang kapatid. Pero nagulat naman si Yetian dahil kilala niya ang taong nasa likod ni Yeyu. At iyon pala si Yunhee ang tinaguriang hari. Subalit umatake naman si Yunfeng kay Yetian habang abala ito na tumingin sa ibaba. Sa atake namang iyon bahagyang nahiwa ang muka ni Yetian. Kaya mayabang na sinabi ni Yunfeng na huwag itong ma-distract sa ibaba. Pero biglang naging seryoso si Yetian at naghanda ng umatake habang may nanlilisik na mga mata. Kasabay ng kanyang atake ginamit niya ang kanyang force talent. Sabay pinutol ng walang kahirap-hiraw ang sibat ni Yunfeng. Kaya labis na lang na nagulat si Yunfeng sa biglaang pagtaas ng lakas ni Yetian. At kasunod nun agad namang bumaba si Yetian nang mabilis patungo sa dalawa. Pero sa ibaba naman ay si Yeyu ay hindi na kinaya ang aura ni Yunhee kaya umubo na ito ng dugo. At mahina nitong tinawag ang kanyang kapatid habang iniinda ang sakit. Kaya sumigaw na ng malakas si Yetian na tigilan na nito ang pagpahirap sa kanyang kapatid. Kaya ginamit na niya ang kanyang special talent na teleportation at napunta agad siya sa kanyang kapatid at niligtas ito. Pero si Yunhee naman ay seryoso lang na nagmamasid sa dalawa at tinihil na nito ang pagpalabas ng kanyang aura. Lipat kay Yetian na nagpalanas ng isang potion mula sa kanyang inventaryo. At agad itong pinainom sa kanyang habang makikita sa mukha nito ang pag-alala. Pero hindi tumalab ang potion na pinainom ni Yetian kay Yeyu at naisip na niya na nasira nito ang mga organo sa loob.
Habang kinagat ni Tian ang kanyang labi, iniisip niya na ang ferocious beast blood na pinainom niya kay Yeyu ay walang talab at wala na siyang iba pang gamot dito at higit sa lahat hindi niya magagamit ang kanyang healing talent sa iba. Kaya sinigawan na niya si Yunhee na isang bastardo at anong kalseng halimaw ba daw ito dahil ginamitan ng mental force ang isang normal na tao. Hindi naman sumagot si Yunhee at nagsalita lang ito na paano nakagamit si Tian ng strength talent at kahit na special talent habang ito ay nagpapalabas ng kanyang dilaw na aura. At makikita ang inis sa kanyang muka at napatanong kung paano nagkaroon ng maraming talento ang isang tao. Nagpapatuloy ang tagpo sa paggamit ni Tian ng isang talisman at may sinabi siya kay Yunhee na wag daw nitong kalimutan. At kasabay nun unti-unting naglaho ang talisman sa kamay ni Tian. Nabumuo ito ng pabilog at may lilang liwanag. Kasunod ng iyon ay isa palang pagtakas nila. Kaya sa mga nakita na kilala naman ni Yunhee ang talisman at ito ay teleportation talisman. Aatake pa sana ito sa pamamagitan ng isang malaking kamay. Subalit nakatakas na sila Tian at nag-iwan pa ito ng mabigat na salita na maaari daw na mamatay si Yunhee sa kanyang mga kamay sa mga susunod o mamaya mismo. At kasunod nun napunta na ang Otka ni Yunhee sa kinaroroonan ni Tian at gumawa ito ng malaking pinsala sa buong lugar. Na nagawang naramdaman agad ng mga bantay sa labas. Dahan-dahan naman na lumakad si Yunhee sa unahan para tignan sila Tian. Pero nagawa na nitong makatakas sa bilis ng teleportation talisman. Pati si Yunfeng ay lumapag na sa ibaba para sumunod kay Yunhee. Kasunod nun lumapit siya dito at nagsalita sa Patriarch na hindi daw nito dapat hayaan lang si Tian dahil mayroon itong vital energy core at mga nakakatakot na talento at higit sa lahat kung uunlad iyon ay maaari itong maging banta sa kanilang pamilya pero hindi naman iyon pinansin ni Yunhee at nagturo ito sa kanyang harapan. Kasabay nun may dilaw na enerhiya sa kanyang kamay at nagkaroon ng bitik ang Void of Space. At hanggang sa lumaki ito ng labis. Kaya nagulat na si Yunfeng dahil biniyak daw ng Patriarch ang Void of Space at labiso itong nakakatakot. At sa pagbiyak ni Yunhee nagkaroon na nga ng butas ang Void of Space sa kanilang harapan. Kaya walang pag-aatubuli na silang pumasok sa loob nito. Lipat sa isang abandonadong gusali. Nagkaroon ng lilang liwanag sa gitnang bahagi ng gusali. At iyon pala si Tian at ang kanyang kapatid na nakadapa sa sahig. Agad naman silang bumangon at may babaeng sumalubong sa kanila. At ito si Xiao Yu na nagtanong kung malubha ba ang pinsala ni Yeyu. Hindi naman sumagot si Tian at nagsalita lang ito na buti na lang nandito siya dahil wala na siyang gamot kaya kunin na nito si Yeyu upang magamot ito sa Yu family. Sinabi naman ni Xiao Yu na wag itong mag-alala at ipaubaya na ito sa kanya pero sinabi naman ni Tian na hindi sila makakaabot sa kasalukuyan nilang bilis. Kaya nilabas niya ang kanyang inventory box. At pinalabas si Xiao Jin at inutos ni Tian na ang misyong ito ay bagay sa kanya. Sumagot naman si Jin na protektahan na niya ang little lady sa pagkakataon na ito. Agad nang sumakay ang dalawa kay Jin at tumakas sa lugar ng sobrang bilis. Pero patuloy pa rin si Yeyu sa kanyang paghihirap sa natamong pinsala. Balik sa loob ng gusali may tao namang sumulpot mula sa kung saan. Ito pala si Yunhee at si Yunfeng. Sinabi pa ng kalbong hangal na hindi niya inaasahan na may kayamanan pala si Tian na katulad ng teleportation talisman. At dumagdag pa ito ng mayabang na tanong ito na ba ang napili ng ating bida na libingan. Agad din namang sarkastikong sumagot si Tian na hindi pa nila alam kung sinong malilibing sa lugar na ito. Agad namang naghanda si Yunhee at sinabi pa nitong tignan na lang daw nila kung meron pa daw maraming alas na tinatago si Tian. Sumagot naman ito nang lumapit lang ito sa kanya at subukan siya. Pero hindi pa nagsimula ang laban may isang matanda na ang nakangiting ginamit ang Royal Slaying Formation. Pagkatapos ma-activate, nagulat naman si Yunhee kung saan nanggaling ang mga snow. At may sumunod pang bagyong ng niebe patungo sa dalawa at may pangalan itong Prison Endless Extreme Cold. Agad namang lumingon si Yunfeng kay Yunhee at nagsabing mukhang nakatapak daw sila ng isang patibong pero makikita naman si Yunhee na naging kalmado na. Pero nahihirapan na din pala ito at sinabing ang formation na ito ay nilagay na bago pa sila makapunta dito. Pero sa di malamang dahilan bigla namang hinawakan ni Yunhee ang braso ni Yunfeng. At labis naman itong ikinagulat ng babae. Pero huli na ang lahat dahil tumigas na ang yelo sa buong paligid. At kasabay nun umuhip ang malamig na hangin sa buong paligid ng gusali.
Pati si Ye Tian ay naapektuhan sa lamig at napaisip na ang formation na ito ay masyadong malakas na kahit ang nilalang na nasa King Realm ay hindi makalabas ng walang pinsala. Habang malapit si Ye Tian sa malaking yelo, may nagsalita naman sa kanyang likuran at sinabi nitong hindi niya inaasahan na ang kanilang plano ay gumana ng maayos. Ito pala ang patriarch ng Yu family at nagpasalamat pa ito kay Ye Tian sa pagdala ni Yunhee dito at mapapansin sa kanyang gilid na kasama si Yuling at ang Formation Grandmaster. Habang makikitang naniga si Yunhee sa loob sinabi ng matanda na kahit na hindi ito magawang mapatay sa pamamagitan nito maaari namang hamina ang kasanayan nito sa pakikipaglaban at dito na muna nagtatapos ang ating kwento mga idolo at mukhang matagal pa ang kasunod nito dahil madalang lang kung mag-release ang author ng kwento pa iwan na lang ng like at subscribe.